Magandang gabi. Umupo o humiga ng komportable at ihanda ang sarili sa pagtulog. Isara ang inyong mga mata at isipin ang tahimik at malawak na dilim ng kalawakan. Sa gitna ng bilyon-bilyong bituin, may mga matagal nang namatay, ngunit ang kanilang kamatayan ay simula pa lamang ng isang kakaiba at bagong buhay. Paano kung doon mismo umiikot sa isang dambuhalang bituin na naglaho na unang nakatagpo ang tao ng isang bagay na hindi maipaliwanag? Ang ating kwentong pampatulog ngayong gabi ay tungkol sa isa sa pinakamalaking misteryo sa astronomiya. Ito ang kwento ng mga kakatuwang signal mula sa isang neutron star na nagtanong sa mga siyentipiko. Ito ba ay simpleng aksidente, isang natatanging pangyayari sa kalikasan, o sadyang pagmamanman sa aktibidad ng isang bagay na hindi galing sa tao? Maglalakbay tayo sa isang malayong pulsar upang subukang alamin kung ano ba talaga ang nakatago sa orbit nito. Isang hindi matukoy na lumilipad na bagay o ang pinakamalaking pagkakamali ng mga astronomo. Tuklasin natin yan habang dahan-dahan tayong nilalamon ng antok. Upang maintindihan natin ang diwa ng kwento ngayong gabi, kailangan muna nating makilala ang pangunahing bida. Hindi ito tao, kundi isang cosmic object na may hindi kapanipaniwalang katangian. Ito ang tinatawag nating neutron star. Isipin mo ang isang bituin na mas malaki ng maraming beses kaysa sa ating araw. Sa pagtatapos ng buhay nito, sumasabog ito at nagiging isang supernova. Sa pagsabog na ito, itinatapon ng mga panlabas na bahagi ng bituin sa kalawakan. At ang natitira sa gitna ay kusang umiikli dahil sa matinding gravity. Ang core ay bumabagsak hanggang sa punto na ang mga elektron ay pinipilit papasok sa mga proton na bumubuo ng mga neutron. Sa ganitong paraan, isinisilang ang isang neutron star. Ito ay maliit na bola lamang sa pamantayan ng kalawakan. May diametro na humigit kumulang 20 kilometro lamang. Ngunit sa loob ng bolang yon ay nakaimbak ang mass na mas mabigat pa sa bigat ng ating araw. Ang isang kutsarita ng materyales mula rito ay aabot sa bilyon-bilyong tonelada ang bigat. Ang ilan sa mga bituin na ito ay umiikot ng napakabilis na naglalabas ng makitid na sinag ng radio waves mula sa kanilang magnetic poles. Ang mga sinag na ito, na parang ilaw mula sa isang cosmic lighthouse, ay dumadaan sa buong universo. At kung ang sinag na ito ay tumama sa daigdig, naitala ito ng ating mga radio telescope bilang isang perpektong tumpak at paulit-ulit na salpok. Tinatawag natin ang mga bagay na ito na mga pulsar. Ang kanilang katumpakan ay maihahambing sa isang atomic clock at ganoong pulsar na pinangalanang PSRB 1257 plus 12 ang naging pinagmula ng ating misteryo. Nagsimula ang kwentong ito noong 1900 habang nagtatrabaho sa sikat na Arecibo Observatory, pinag-aaralan ng Polish na astronomong si Alexander Wolszczan ang mga datos na nanggagaling sa pulsar na PSRB 1257 plus 12. Ang patay na labi ng bituin na ito na matatagpuan sa konstelasyon ng Virgo ay patuloy na nagpapadala ng regular nitong signal. Ang mga pulsar ay maituturing na perpektong orasan sa kalawakan. Ang kanilang pagtibok ay dumarating ng may mahuhulaan at halos perpektong kaayusan. Anumang paglihis mula sa kaayusang ito ay agad na mapupukaw ang atensyon ng mga siyentista at may napansin ngang kakaiba si Wolfschan. Ang oras ng pagdating ng mga tibok mula sa kanyang pulsar ay bahagya, ngunit sistematikong nagbabago. Minsan nahuhuli ng kaunti ang mga signal, minsan naman ay nauuna. Para itong isang napakadetalyadong orasan
na bigla na lang nagkaaberya at nawala ng ritmo. Sa mundo ng astronomiya, kung saan ang lahat ay nakasalalay sa tumpak na pagsukat, ang anomaliyang ito ay isang pambihirang pangyayari. Siyempre, ang una niyang naisip ay pagkakamali, aberya sa kagamitan, mali sa pagkalkula, o may mga sagabal na galing sa lupa. Pero paulit-ulit na pinatunayan ng mga pagsusuri na walang problema sa teleskopyo. Hindi sa lupa ang misteryo. Ito ay naroon sa malalim na kalawakan. Mahigit 2,000 light years ang layo mula sa atin. Ano kaya ang nagpapagulo sa pagkilos ng cosmic beacon na yan? Ang sagot ay nakapaloob sa mga batas ng grabidad. Ayon kay Alexander Wolszczan, hindi pala nag-iisa ang pulsar. May isang napakalaking bagay na umiikot dito at dahil sa gravitational field nito, bahagyang gumigewang o naitutulak ang bituin. Kapag ang bituin ay gumalaw palapit sa atin, umiikli ang path ng radio signal, kaya mas maagang dumarating ang pulse. Pero kapag lumayo, humahaba ang path at nahuhuli naman ang pulse. Ito ang kilalang pangyayari na tinatawag nating Doppler effect. Sa pagsusuri sa likas na galaw ng mga pagbabago or oscillation na ito, posibleng kalkulahin ang mass at orbit ng di nakikitang kasama nito. Pero ang kalkulasyon ni Wolfschan ay nagbigay ng isang konklusyong nakakabigla. Hindi lang pala isa, kundi dalawa o higit pang celestial body ang umiikot sa patay na bituin. At ang mass ng mga ito ay kasing timbang ng mga planeta. Ito ay isang matinding sensasyon. Bago nito, wala pang planeta ang alam ng sangkatauhan sa labas ng ating solar system. Pero heto, dalawa agad ang natagpuan at sa pinakahindi inaasahang lugar pa, sa orbit ng isang pulsar na nakaligtas sa halos impyernong pagsabog ng supernova. Ang mismong ideya ay tila absurd. Paanong nakaligtas ang mga planetang ito sa ganuong kalaking cataclysm? O baka naman, nabuo lang sila pagkatapos mismo ng pagsabog. Ang komunidad ng siyentipiko ay sinalubong ang balitang ito ng may matinding pag-aalinlangan. Ang ideya ng mga planeta na umiikot sa isang pulsar ay tila napakakaiba, kaya't inakala ng karamihan sa mga astronomo na isa lang itong pagkakamali. Bago pa man ito, may isa ng grupo ng siyentipiko na nag-anunsyo ng pagtuklas ng planeta sa isang pulsar. Ngunit kinailangan nilang bawiin ang kanilang artikulo. Lumabas na sa kanilang pagtutuos, hindi nila isinama ang paggalaw ng mundo sa paligid ng araw at ito ang gumawa ng ilusyon ng planetary signal. Kaya inaasahan ng lahat na ganoon din ang mangyayari sa pagtuklas ni Wolfschan, na makakahanap lang sila ng isang simple, makamundong paliwanag sa anomalya na ito. Ang panggigipit sa siyentipiko ay napakalaki. Kailangan niyang patunayan sa buong mundo na siya ay tama o tanggapin ang isa sa pinakamatitinding pagkakamali sa kasaysayan ng astronomiya. Ngunit si Wolfschan ay lubos na kumpiyansa sa kanyang datos. Nagpatuloy siya sa pagmamasid at mas marami pa siyang nakalap na impormasyon na nagpapatunay sa kanyang orihinal na hinuha. Ang mga pagbabago-bago sa mga senyales ay masyadong regular at komplikado para maging isang simpleng pagkakamali. Nagpapahiwatig ito ng interaksyong gravitasyonal ng isang buong sistema ng mga bagay. Nag-abang ang buong mundo, naghihintay ng pangwakas na hatol. Kaya ba, ang mga kauna-unahang exoplanet ay matatagpuan sa gitna ng ganitong kalupitan ng kalawakan? Noong 1992, naglabas sina Alexander Wolszczan at ang kasamahan niyang si Dale Fryle ng isang artikulo na lubos na nagpabago sa ating pagkakaintindi sa kalawakan.
Dito nila inilatag ang matitibay na pruweba ng pag-ikot ng dalawang planeta sa orbit ng isang pulsar, ang PSRB 1257 plus 12. Pagkatapos, nakumpirma pa ang isa pang mas maliit na planeta, kaya naging tatlo na sila. Ito ang unang kumpirmadong pagtuklas ng mga planeta sa labas ng ating mismong solar system sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kakatwa rito ay natagpuan ang mga mundong ito sa lugar na pinakahindi inaasahan, hindi sa paligid ng isang tahimik, parang araw na bituin, kundi sa isang umiikot na bangkay ng superhiganting bituin na nagtatapon ng matinding radyasyon sa paligid nito. Binigyan ang mga planetang ito ng madidiilim na pangalan mula sa mitolohiya: Droger, Poltergeist, at Phobetor. Ang mga pangalang nauugnay sa undead at sa takot ay perpektong akma sa mga mundong isinilang mula sa abo. Ngunit ang pangunahing katanungan ay hindi pa rin masagot. Paano ba sila napunta roon? Paano nagkaroon ng mga planeta ang isang patay na bituin? Ang palaisipang ito ay nagbunga ng dalawang pangunahing siyentipikong teorya, at bawat isa sa kanila ay hindi kapani-paniwala. Ang unang teorya ay nagsasabing ang mga planetang ito ay tinatawag na survivor planets o mga planetang nakaligtas. Posibleng bago pa man sumabog ang supernova, may sarili ng sistema ng mga planeta ang bituin. Nang magsimulang lumaki ang bituin at maging red giant, tiyak na nilamon nito ang mga kalapit na planeta. Ngunit ang mga malayong gas giant ay maaaring nakaligtas. Pagkatapos, naganap na ang pagsabog. Ang napakalakas na shockwave ay dapat na nagpaalis sa orbita ng anumang natitirang mundo. Pero ayon sa teoryang ito, sa ilalim ng napaka-espesipikong kondisyon, ang pagsabog ay maaaring naging asymmetrical. At kung naging perpekto ang lahat, ang mga mababatong core ng dating mga gas giant ay maaaring nanatili sa matatag na orbita sa paligid ng bagong silang na neutron star. Ito ay isang senaryo na nangangailangan ng napakabihirang pagtatagpo ng mga pangyayari. Napakaraming kung o if ang kailangan. Napakaliit ng tsansa na mangyari ito. Karamihan sa mga siyentipiko ay naniniwalang malabong-malabo ang bersyong ito. Kasi kahit na nakaligtas ang mga planeta sa himala, ang kanilang mga orbita ay dapat na highly elliptical at hindi matatag, hindi halos perpektong pabilog tulad ng mga planeta ni Wolfschan. Kaya naman, mas pinaniniwalaan ng mga astronomo ang ikalawang teorya na kasing kahanga-hanga rin. Ang pangalawang teorya ay tinatawag namang teorya ng pangalawang henerasyon, second generation theory. Ayon dito, nabuo ang mga planeta matapos ang kamatayan ng bituin. Nang sumabog ang supernova, nagbuga ito ng napakalaking dami ng material sa kalawakan. Pero hindi lahat ng material na ito ay tuluyang naglaho. Ang isang bahagi ay nahigop ng grabitasyon ng bagong silang na neutron star. Mula sa material na ito, nabuo sa paligid ng pulsar ang tinatawag na residual disk. Ito ay halos kapareho ng protoplanetary disk na pinagbuuan ng ating solar system. At dito mismo sa disk na ito, na binubuo ng mga abo ng sumabog na bituin, nagsimula ang proseso ng pagbuo ng mga bagong planeta. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, ang mga maliliit na particle ng alikabok at gas ay nagdikit-dikit na bumubuo ng mas malalaking bagay hanggang sa nabuo ang tatlong malabatong mundo na ating nakikita ngayon. Mukhang mas kapani-paniwala ang teoryang ito. Ipinaliliwanag nito kung bakit nasa matatag at pabilog na orbita ang mga planeta. Ipinaliliwanag din nito ang kanilang komposisyon. Sa esensya, nasasaksihan natin
ang muling pagkabuhay ng planeta, ang paglitaw ng isang bagong sistema sa ibabaw ng mga guho ng dati. Ngunit kahit pa itong teorya na tila napakaayos at kumpleto, ay nagiiwan pa rin ng espasyo para sa pagdududa at para sa mga alternatibong ideya. Dito na tayo papasok sa pinakakainteresanteng bahagi. Ito ang punto kung saan nagtatagpo ang mahigpit na siyensya at ang mga haka-haka na tila gawa-gawa lang o pantasya para sa iba. Paano kung hindi pala mga planeta ang dahilan ng mga anomalya sa signal ng pulsar? Paano kung may iba pa itong pinanggagalingan? Agad na umusbong ang ideyang ito matapos mismo ang pagtuklas. Kasi sobra namang perpekto ang mga signal. Sobrang linaw, sobrang stable. Oo, natural lang na makagawa ang kalikasan ng mga kahangahangang mekanismo tulad ng mga pulsar. Pero isang buong planetary system na may ganito ka-ideal na dinamika, nagtanong ang ilang eksperto, baka naman gawa lang ng tao o artipisyal ang signal na ito. Hindi kaya technosignature ang nakikita natin, isang sinyalis ng aktibidad ng isang sibilisasyong may angking talino. Ang hypothesis na ito ay nagdadala sa atin agad sa usapin tungkol sa UFO, hindi sa literal na kahulugan ng lumilipad na platito, kundi sa orihinal nitong kahulugan, unidentified flying object, o sa kasong ito, isang unidentified rotating object, isang bagay na hindi pa natin lubos na nauunawaan ang kalikasan. At kung ito nga ay artipisyal, sino ang gumawa nito? At bakit nila ito nilikha sa isang napakakakaibang lugar? Subukan nating isipin, sandali lang, na hindi pala sila mga planeta, na ang mga ito ay mga artipisyal na bagay or artificial object na umiikot sa isang pulsar. Ano kaya ang layunin ng mga ito? Isa sa pinakapopular na ideya ay ang pagiging isa itong istasyon ng enerhiya. Ang mga neutron star, lalo na ang mga bata pa, ay may napakalaking enerhiya mula sa kanilang pag-ikot at matitinding magnetic field. Ang isang sibilisasyong napakayaman sa teknolohiya ay maaaring gamitin ng pulsar bilang isang dambuhalang generator. Maaari silang bumuo ng isang megastructure sa paligid nito, tulad ng tinatawag na Dyson sphere o anumang uri nito. Nasasalo sa enerhiya ng bituin ang mga dambuhalang istrukturang ito habang umiikot sa pulsar ang siyang lilikha ng mga gravitational disturbance o pagbabago sa grabidad na inakala nating mga planeta. Ang kanilang bigat ay swak na swak sa ating mga kalkulasyon. Ang ganitong pinagmumula ng enerhiya ay kayang bumuhay sa isang sibilisasyon sa loob ng milyon-milyon, kung hindi man bilyon-bilyong taon. Ito ay isang napakalaking gawaing inhinyeriya na binuo ng isang sibilisasyon kung saan ang mga bituin ay hindi lang simpleng mga tuldok ng liwanag, kundi mga yaman o resources. At nagkataon lang na natuklasan natin ang kanilang plantang dekuryente. Pero may isa pang teorya na kasing kapanapanabik. Paano kung hindi ito istasyon, kundi isang interstellar beacon o palatandaan? Ang mga pulsar ay perpektong transmitter para sa mga mensaheng pangkalawakan. Napakalakas at matatag ng kanilang signal. Kaya nitong maglakbay sa buong galaksya. Kung gusto mong siguradong mapansin ang pinadala mong mensahe, hindi mo ito ipapadala mula sa kung anong bituin lang. Pipiliin mo talaga ang isang pulsar. Posibleng sinadya ng isang sinaunang sibilisasyon na maglagay ng malalaking bagay sa orbita ng pulsar na ito. Ang layunin nila, i-modulate ang signal nito. Ibig sabihin, baguhin ito ayon sa isang tiyak na batas or pattern. Ang mga gravitational na pagbabago na naitatala natin ay mismong ang mensahe na iyon.
Sa kasalukuyan nating antas ng pag-unlad, nakikita lang natin ito bilang mga planeta. Ngunit marahil may impormasyon na naka-encrypt sa pagkakasunod-sunod na ito. Maaaring ito ay mga mathematical constants, mga batas ng pisika, o baka naman isang kumpletong ensiklopedya ng kaalaman. Naririnig natin ang pagring ng isang interstellar phone. Pero hindi pa natin nauunawaan ang wikang ginagamit sa atin. Ito na marahil ang pinakadakilang mensahe sa bote sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga naniniwala na artipisyal ang kalikasan ng mga bagay sa paligid ng PSRB 1257 plus 12 ay nagtuturo sa ilang kakaibang punto. Una, mismong lokasyon. Bakit ka magtatayo ng istruktura malapit sa isang pulsar, sa isang lugar na may nakamamatay na radyasyon? Ang sagot ay maaaring simple. Para sa isang sibilisasyon na kayang gumawa ng ganoon, hindi isyo ang radyasyon. Ngunit ang matatag na enerhiya at kapangyarihan ng pulsar ay isang natatanging kalamangan. Pangalawa, ang rasyo ng bigat, mass, ng mga planeta. Tila hindi ito karaniwan para sa isang natural na proseso ng pagkakabuo. May mga mananaliksik na nagsasabing makikita sa mga parameter na ito ang isang mathematical na pattern na hindi mo makikita sa mga natural na sistema. Pangatlo, ang kaniyang pagiging natatangi. Sa dami ng taon ng paghahanap, nakakita na tayo ng libu-libong exoplanet. Pero ang mga sistemang tulad nito na may mga planeta sa paligid ng isang pulsar ay nananatiling napakabihira. Bakit kaya? Siguro dahil hindi ito likas na pangyayari kundi isang nag-iisang artipakto. Lahat ng ito ay, siyempre, mga haka-haka lang. Pero pinag-iisipan natin, paano kung ang nakikita natin ay hindi talaga ang iniisip natin? Ngayon, bumalik tayo sa realidad at tingnan natin ang problemang ito mula sa pananaw ng isang skeptiko. Sa agham, mayroon tayong isang napakagandang prinsipyo na tinatawag na Occam's Razor. Sinasabi nito, huwag nang dagdagan o komplikahin ang mga paliwanag kung hindi naman talaga kailangan. Sa mas simpleng salita, ang pinakapayak na paliwanag na tugma sa lahat ng datos at katotohanan ang malamang na tama. Sa sitwasyon natin, alin ang mas simple? Una, ang mga planeta ay umiikot sa pulsar na nabuo mula sa mga tira-tirang disk matapos ang isang supernova explosion. Ang prosesong ito, bagaman bihira, ay sumusunod sa mga batas ng pisika na alam na natin. Pangalawa, isang dambuhalang artipisyal na megastructure ang umiikot sa pulsar na itinayo ng isang hindi kilalang alien na sibilisasyon para sa hindi rin natin alam na dahilan. Malinaw na ang unang paliwanag ay mas simple. Hindi na nito kailangang magpakilala ng bago at hindi pa napatutunayang entidad, ang extraterrestrial o dayuhang intelihensya. Kaya, ang lubos na nakararami sa mga siyentipiko ay mas pinapaboran ang planetary hypothesis. Ito ay lohikal, malinis, at hindi lumalabag sa mga batas ng pisika na ating nauunawaan. Hindi ito nangangahulugan na ito ay tama ng 100%. Ngunit habang wala pa tayong direktang ebidensya na artipisyal ang mga bagay na ito, ang planetary version ang nananatiling pangunahing paliwanag. Tignan naman natin ng mas malapitan ng mga planetang ito o kung anuman ang maituturing nating planeta. Ang pinakamalapit sa pulsar ay ang Drogar. Napakaliit nito. Ang masa niya ay 2% lamang ng masa ng daigdig. Isa ito sa pinakamaliliit na exoworlds na alam natin. Sumunod naman ang dalawang mas malaking planeta, ang Poltergeist at Phobetor. Kabilang sila sa klase ng super-Earths at tinatayang 4 na beses na mas mabigat kaysa sa ating daigdig. Mabato.
ang tatlong planetang ito. Ngunit imposible ang buhay doon batay sa kung paano natin ito nauunawaan. Nasa loob sila ng sakop ng napakalakas na radyasyon ng pulsar. Kung meron man silang atmosphere, matagal na itong natangay at nawala. Ang kanilang ibabaw ay patuloy na binabato ng mga high-energy particles. Sila ay mga patay na mundo, lubusang sinunog ng radiation. Kung sakaling makatapak ka sa ibabaw ng isa sa mga ito, hindi magiging madilim ang kalangitan. Umiilaw ito sa isang nakapangingilabot at mistikal na liwanag dahil sa pag-ugnay ng sinag ng pulsar sa natitirang disko ng gas at alikabok. At sa ibabaw ng kakaibang tanawing ito, hindi ang disko ng isang bituin ang makikita mo, kundi isang napakaliit at hindi nakikitang tuldok na nagpapadala ng nakamamatay na sinag sa kalawakan. Ito ay tunay ngang tanawing impyerno. Ang natatanging katangian ng PSRB 1257 plus 12 system ay patuloy na naguudyok sa mga siyentista na pag-aralan ito. Matapos itong matuklasan, nagsimula ang isang malaking pag-usbong sa paghahanap ng mga exoplanet. Nagkaroon ng mga bagong pamamaraan at binuo ang mga bagong teleskopyo tulad ng Kepler at TESS. Sa kasalukuyan, mahigit 5,000 planeta na ang nadiskubre natin sa paligid ng iba pang mga bituin. Nakakita tayo ng mga hot Jupiters na umiikot ng napakalapit sa kanilang araw. Mayroon ding mga super Earth, mga mundong tubig, at mga planetang karagatan. Kahit mga planetang kahawig ng daigdig na matatagpuan sa tinatawag na habitable zones ay atin nang natagpuan. Ngunit hanggang ngayon, napakabihira pa rin ng mga planetang natuklasan sa paligid ng mga pulsar. Ilang sistema lamang ang nakumpirma. Ito ay nagpapatunay na ang proseso ng pagkabuo ng mga ito ay sadyang napakadalang at nangangailangan ng natatanging mga kondisyon. O baka naman, ito ay senyales na mali ang lugar o mali ang bagay na hinahanap natin. Bawat bagong pagtuklas sa larangan ng exoplanetology ay nagbabalik sa atin sa pinakauna at pinakakakaibang sistema at nagtutulak sa atin na tanungin pa rin ang iisang bagay. Ano ba talaga ito? Timbangin natin ang mga pabor at kontra ng dalawang bersyon ng hypothesis na ito. Ang pumapabor sa planetaryong hypothesis ay ang pagiging simple nito at ang pagsunod nito sa mga batas ng pisika. Alam natin na mayroong mga protoplanetaryong disk at alam din natin na mula sa mga disk na ito nabubuo ang mga planeta. Kaya ang teorya ng pangalawang henerasyon ay mukhang matibay at posibleng mangyari. Pumapabor din sa bersyon na ito ang mga sumunod na pagtuklas ng mga dust disk sa paligid ng iba pang neutron star na nagpapatunay na posible talagang mangyari ang sitwasyong ito. Ngayon, ano naman ang kumukontra sa teoryang ito? Pangunahin na rito ang pagiging bihira ng mga sistemang ito ayon sa istatistika at ang ilang kakaibang katangian sa mga orbit at bigat ng mga planeta. Pero masasabing mahina pa ang mga argumentong iyon. Masyado pa tayong kulang sa kaalaman tungkol sa pagbuo ng planeta sa ilalim ng extreme conditions para masabi natin ng may kumpiyansa kung ano ang kakaiba at kung ano ang hindi. Maaaring para sa mga pulsar system, normal na katangian na nga ang mga parametro na iyon. Sa madaling salita, masyado pang maliit ang ating sample size para makabuo ng matibay na istatistika. Ngayon, ano ang pumapabor sa tinatawag na artificial hypothesis o ang ideya ng pagmamasid, observation? Ang mismong konsepto nito ang pumapabor dito. Ito ang ideya na ang isang matalinong sibilisasyon ay maaaring gumamit ng pinakamakapangyarihang bagay
sa universo para sa kanilang mga sariling layunin. Ang paggamit sa isang pulsar bilang pinagmumula ng enerhiya o kaya naman ay bilang isang cosmic beacon, parang parola, ay napakalooho at eleganteng solusyon sa inhinyeriya. Isa pa, pumapabor din sa bersyon na ito ang tila ba'y di natural na anyo ng sistema. Ngunit, ito ay napakasubektibong argumento. Sa atin, nasanay na sa ating sariling solar system, anumang ibang sistema ay madaling magmukhang kakaiba. Gayunpaman, ang pangunahing argumento laban sa hipotesis na ito ay ang kumpletong kawalan ng anumang iba pang matibay na ebidensya. Maliban sa mismong gravitational anomalies, wala tayong iba pang nakikita. Walang ibang sinyales, walang bakas ng anumang aktibidad. Ang tanging nakikita natin ay gravity. At ang gravity ay maaaring likhain ng mga planeta o ng mga haka-hakang alien megastructures. Sa ganitong kalayuan, hindi pa natin kayang paghiwalayin ang dalawang paliwanag na ito. Kaya naman, ang bersyon tungkol sa mga alien megastructures ay nananatiling nasa larangan ng purong spekulasyon. Ang kwentong ito ay isang napakagandang halimbawa kung paano gumagana ang siyentipikong pamamaraan. Mayroong obserbasyon, isang kakaibang kalikutan o anomaly sa mga signal ng pulsar. Mayroon ding hypothesis na nagpapaliwanag dito, ang presensya ng mga planeta. Ang hypothesis na ito ay nagbibigay ng mga prediksyon. Halimbawa, na posibleng mayroon pang ibang mga planeta o kaya naman may natitirang debris disk sa paligid ng pulsar. Nagsasagawa ang mga siyentista ng panibagong mga obserbasyon upang masubok ang mga prediksyong ito. Sa kasong ito, natagpuan ang ikatlong planeta na lalong nagpatibay sa hypothesis. Ngunit, laging may puwang para sa alternatibong paliwanag. Hindi kailanman sinasabi ng siyensya na ito ay 100% katotohanan. Sa halip sinasabi nito, sa kasalukuyan, ito ang pinakamahusay na paliwanag na mayroon tayo. Baka sakali, sa hinaharap, sa pagdating ng mas bago at mas malalakas na teleskopyo, makakuha tayo ng mas maraming datos tungkol sa sistema ng PSRB 1257 plus 12. Baka masilayan natin mismo ang mga planeta o kung anuman ang talagang nasa lugar nila. Sa gayon, doon natin makukuha ang tiyak at pinal na sagot. Ngunit sa ngayon, nananatiling palaisipan ito. Pag nilayan natin ang malalim na pilosopikal na kahulugan ng pagtuklas na ito. Kahit pa mga planeta lang ang mga ito, nakakamangha na mismong nabuo sila. Ipinapakita nito sa atin na ang universo ay may kakayahang lumikha ng mga planeta sa mga lugar na hindi natin inaasahan o sa mga lugar na tila imposibleng mabuhay, na ang mga planetary system ay maaaring muling sumibol mula sa abo. Ginagawa nitong mas kahanga-hanga at mas magkakaiba ang universo. Ngayon, paano kung ipagpalagay natin sa sandaling ito na ito ay, sa katunayan, isang artipakto? Ang ibig sabihin nito, hindi tayo nag-iisa, na mayroon o nagkaroon ng sibilisasyon sa kaibuturan ng kalawakan na napakalakas, kaya nitong kontrolin o sakyan ang isang patay na bituin. Babaguhin nito ang lahat. Ganap na babaliktarin nito ang ating pananaw sa ating lugar sa universo. Hindi na tayo ang magiging nag-iisang uri ng nilalang na may talino. Magiging isa na lang tayo sa marami. At ang pagkaunawa sa katotohanan ito, ang marahil ang magiging pinakadakilang pagtuklas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya naman, napakatindi ng pagtutok ng mga siyentipiko sa malayong puntong iyon sa konstelasyon ng Virgo. Ano na nga ba ang pananaw ng mga astronomo sa kasalukuyan? Mahigit 30 taon na ang nakalipas mula nang ito'y natuklasan,
ngunit nananatiling iisa ang siyentipikong pinagkasunduan. Kumbinsido ang napakaraming siyentipiko na isang planetary system talaga ang natuklasan ni Alexander Wolszczan. Ito ang pinakauna sa kasaysayan. Ang pagtuklas na ito ay isa ng pinakadakilang tagumpay. Nagbukas ito ng bagong panahon sa astronomiya, ang panahon ng mga exoplanet. Samantala, ang teorya tungkol sa artipisyal na pinagmula ng mga bagay ay itinuturing na lubhang malabo at haka-haka. Bagamat nakaka-interes ito bilang pampagana sa isip o bilang science fiction, hindi ito kinikilala bilang isang working scientific theory. Gayunpaman, walang sino man ang naglalagay ng tiyak na tuldok sa kwentong ito. Sa agham, walang tinatawag na pinal na kasagutan. Laging may posibilidad na ang mga bagong datos ay magtutulak sa atin upang baguhin ang mga dating konklusyon. Ang sistema ng PSR 1257 plus 12 ay patuloy na minamanmanan. At sino ang makakapagsabi kung ano pang mga sorpresa ang ihahandog nito sa atin sa hinaharap? Marahil, ang pinakamalaking sikreto ay hindi pa natutuklasan. Isipin ninyo itong eksena. Sa layong 23 kwadrilyong kilometro mula sa atin, umiikot ang isang napakaliit at sobrang siksik na labi ng isang bituin. Umiikot ito ng daan-daang beses bawat segundo, na waring hinahagupit ang kalawakan ng hindi nakikitang sinag ng radyasyon, at sa paligid ng halimaw na ito, sa walang hanggang dilim, tahimik na nagroronda ang tatlong patay na mundo. Mga mundong isinilang mula sa abo. Mga mundong pinangalanan hango sa mga multo at demonyo. Ano ito? Isang kakaibang biro ng kalikasan? Patunay na ang mga planeta ay maaaring mabuo kahit sa pinakaimpyerno? O ito ba ay isang tahimik na monumento na iniwan ng isang nilalang na hindi mailarawang sinauna at makapangyarihan, isang napakalaking makina na tumatakbo ng milyon-milyong taon at nag-iisa? Ang nakikita lang natin ay anino, isang bahagyang galaw lamang sa perpektong kinis ng mga senyales ng pulsar. At sinusubukan nating buuin sa pamamagitan ng anino na iyon ang hugis ng pinagmulan nito, para itong pagsisikap na alamin ang hitsura ng isang tao sa pamamagitan lamang ng nakikita mong nag-aalong refleksyon niya sa tubig. Maaari tayong maghaka-haka pero wala tayong ganap na katiyakan. Kaya, nagkataon lang ba ito o may nakita tayong kakaiba? Malamang, ang sagot ay nasa pagitan. Ang nasasaksihan natin ay isang nakakamanghang pagkakataon, isang napakabihirang pagsasama-sama ng mga pangyayari na nagresulta sa pagbuo ng isang planetary system sa lugar na hindi dapat ito nabuo. Ang coincidence na ito ay napaka-imposible, kaya hindi mo maiwasang maisip kung tila ba ito ay artipisyal. Pero hanggat wala tayong matibay na ebidensya na salungat dito, kailangan natin itong ituring na isang likas na pangyayari, kahanga-hanga, kakaiba, at nagpapalawak ng ating pag-unawa sa universo, pero likas pa rin. Ang kwento ng pulsar na PSRB 1257 plus 12 ay hindi tungkol sa mga little green men. Ito ay tungkol sa pag-usisa ng tao. Tungkol ito sa isang siyentista na nang makita ang napakaliit na anomalya sa datos, ay hindi lang ito ibinasura bilang pagkakamali, kundi nagtiyaga siyang hukayin ang katotohanan. At bilang resulta, nagawa niya ang isa sa pinakadakilang pagtuklas noong ika-20 siglo. Binuksan niya sa atin ang pinto patungo sa mundo ng iba pang planetary systems. Kung anuman ang nakatago sa likod ng pintong iyon, mga planeta, malalaking istruktura o isang bagay na hindi pa natin kayang isipin, ay sasagutin lang ng panahon. Ang paglalakbay natin patungo sa misteryosong pulsar
ay malapit ng matapos. Nasaksihan natin kung paanong mula sa halos hindi mapansing mga pagbabago sa radio signal ay isinilang ang isang buong bagong larangan ng astronomiya, ang kwento ng pagkatuklas sa mga unang exoplanet sa neutron star na PSRB 1257 plus 12 ay isang ang tunay na science detective story. Nagsimula ito sa isang nakakaintrigang misteryo, sinundan ng isang matapang na hinuha na inakala ng lahat ay isang pagkakamali. Pagkatapos nito, nagdaan ang mga taon ng masusing pagtatrabaho upang patunayan ang kanilang katumpakan. At sa huli, nagkaroon ng tagumpay na tuluyang nagpabago sa pananaw natin sa universo. Naintindihan natin na ang mga planeta ay hindi pala bihira, kundi karaniwan at ordinaryong pangyayari lang sa kalawakan. At maaari pa silang umiral sa mga sitwasyong hindi natin sukat akalain. Subalit, ang anino ng pag-aalinlangan, ang alternatibong hinuha na baka isa itong artipisyal na bagay, ay lumilitaw pa rin sa kwentong ito. Nagpapaalala ito sa atin kung gaano kaliit pa ang ating nalalaman. At ang pinaka hindi kapani-paniwalang mga tuklas ay maaaring naghihintay sa atin sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Salamat sa paglalaan ninyo ng oras kasama ako upang sumisid sa mga misteryo ng kalawakan. Sana makatulong ang panayam na ito para maging payapa ang inyong pagtulog. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button at huwag kalimutang ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Ano sa tingin ninyo ang talagang umiikot sa malayong pulsar na ito? Mga planeta ba o may iba pa? Magandang gabi at matatamis na panaginip.